Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon, bigyan natin ng reaction ang hula ni Madam Wendra kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ang babala ni Madam Wendra kung sakali bawian ng buhay ang ating former president doon sa The Hague, tiyak magliyab ng galit ang taga-supporter sa ating former president at ito ay may malawakang pagtitipon-tipon. Baka hindi na mapigilan sa autoridad ang galit sa taong bayan, kaya nanawagan si Madam Wendra na sana madinig ng government na tulungan na lamang sa FPRRD na makauwi sa madaliang panahon. Baka huli na ang lahat at siya ay bawian ng buhay sa ICC. At ngayon hindi na natin patagalin pa. Ito na ang hula ni Madam Wendra kay former President Rodrigo Duterte. Ito po ay kahilingan ng lahat ng mga gustong makarinig bilang isang psychic tarot reader. Ibabahagi ko po sa inyo kung ano po ang nakikita ng ating tarot. Again po, for entertainment use lang po ito. Wala akong kinikilingan or kinakampihan. Kung ano lang po ang makita ko sa tarot, yun po ang babasahin ko. Ito po ang tarot. Ito po ay aking babalasahin. Balasa. Ayan. Nakikita nyo po, binabalasa ko. At ito po ay i-divide ko sa tatlo. 1, 2, 3. Sa tatlo pong, ayan, may suklay pa. Ayan. Sa tatlong baraha, ngayon po ay aking kakatukin itong isang baraha na nasa kaliwa ko at itong kabila naman ay nasa kanan at gitna. So, since ako po ngayon ang babasa, sana po again and again, for entertainment use lang po sa mga nangyayari ngayon sa ating paligid, sa ating politika, at sa ating panahon. At kung ano talaga ang nakikita ng tarot, ito po ay babasahin ko lang. Dito po sa parting ito, aking kaliwa, ay ikakatok ko or hihilingin ko sa tarot ko ang pangalan ng ating dating presidente na si Duterte. Hindi ko na po sabihin yung buong pangalan kasi kilala naman ako. Dating presidenteng Duterte, pakita mo sa akin tarot kung ano ang mangyayari sa kanya. Ito po. So, unang babasahin ko po ay ang nasa kaliwa ko kung saan sinasabi ko, ipakita mo sa akin tarot kung ano nakikita mo kay dating President Digong Duterte. Kita nyo naman po ha, babasahin ko at i-interpret ko po. Nakikita nyo po ito. Ito ay isang pag-asa na hinahawakan niya dahil may star siyang hawak. Ang ibig sabihin po nito, maaaring sa isip ng dating presidente ay ang hinahawakan niya ay ang liwanag. Ano yung liwanag na yun? Yun yung kanyang paniniwala. Yun yung nais niyang iparating na liwanag. Gusto niya ng kaliwanagan sa lahat ng nangyayari. Yan po siya. Gusto niya ipaliwanag, iparating, kaya binibigay niya sa universe. Binibigay niya sa universe ang paliwanag, binibigay niya sa universe ang lahat ng sitwasyon. Siya ay nasa hangman. Bakit hangman? Delikado? Kasi maaaring mabuhay or maaaring mamatay siya. Ito po ha. Ito po ay sa side po ni ang ating dating presidente. Ito po ay ini-interpret ko. Maaari siyang mabuhay, maaari rin siyang hang siya, mamatay. Yan po. Tatlong malalaking problema ang ibinabato sa kanya bukod doon sa alalahanin na alam naman natin na po mapalibot sa sinasabi nating politika. Ang una, yung tunay niyang karamdaman, meron siyang physically health na danger, yung diabetic niya or yung dugo niya, plus yung sistema ng kanyang tiyan, kaya nakaganon. Pati na yung stress, yan po. So,
dito maaaring mag-suffer ang health niya sa ngayon hanggang sa mga susunod na sitwasyon dahil sa sobrang stress. But not only that, maano dito kasi is yung kalusugan niya sa pag-iisip na marami siyang gustong sabihin, marami siyang gustong iparating sa mga tao, pero hindi nga niya may iparating kasi nga ayaw niya, sinasarili niya yung mga bagay-bagay na problema ng kanyang kalusugan para sa ikabubuti nitong nakahigang ito, itong espadang ito. Ibig sabihin itong espadang ito is gusto niyang ilaban kung ano yung tama. Ito ay isang babae, anak niya to. Alam naman natin na may anak siya na lumalaban. Actually, kung pakikinggan lang po dito, ang kutsilyo o ang espada na ito ay paglaban sa hustisya. Nilalaban nila ang hustisya at kung makikita nyo po ang hustisya ay pantay. So, dito makikita nyo po na talagang ang politically dimension nila is hindi lang siguro po makita ng karamihan o yung iba nakakakita na ng katotohanan pero ang gusto nila ay patas na laban. Ito po, ayan, nakita nyo. Again po, binabasa ko lang po ang interpretasyon. Isang babae, kadugo ito. Pangalawa, yung hawak niyang espada is paglaban at ang timbangan ng hustisya. Gusto lang po nila ay hustisya at katotohanan. Yun ngayon ang nagpapalakas ng loob kay Tatay Digong. Kay dating President Digong. Ngayon ang nandito po is kailangan lang po niyang malampasan ni President Digong itong health na to. Kasi maaakusahan siya, maaring madala siya sa isang lugar, ayan nga po itatravel, pero at the end of the day, may isang himalang mangyayari kasi. Gagawa siya ng isang malaking history sa Pilipinas. Kaya kung ano man po yung mga nangyayari ngayon, sad to say po sa mga wala akong kinakampihan, binabasa ko lang po ang tarot. Sad to say, sa bawat bato na ibabato at ipupukol sa ating dating Presidente Duterte, ay pag-angat naman at pagbango at pag-usbong ng kanyang political career. Mawala man siya sa mundo, hindi ko po sinasabing mawawala kasi sa edad po talaga niya at sa stress na dumarating sa kanya, anything can happen. Mawala man po siya sa mundo, may magkikipaglaban para sa kanya. At ang masakit po, maaaring ang kanyang, kung ano man ang mangyayari kay President Duterte, vice versa, magkokos ito ng isang history na maaaring pumangit ang tingin sa politika ng Pilipinas. Kaya sana mapag-isipan ang lahat. Magkakaroon siya ng suffering sa health, una sa sugar, pangalawa, stroke, and heart failure. Pero sabi ko nga sa inyo, maaaring may kakampi sa langit ang ating presidente o sa universe kasi may surviving factor na darating at hindi ko makita kung ano yun kasi surviving factor pa lang. Nakakalungkot man pong isipin pero marami ang nagdidiwang ang akala nila ay mapapabagsak nila po ang ating dating presidente. Ito po ang tarot. Mababaliktad po ang sitwasyon. Kaya sana po ako po ay nananawagan sa lahat. Wala po akong kinakampihan. Pag-isipang mabuti. Pag-isipang mabuti ang bawat hakbang. Dahil baka po dumating ang time, lahat ng ginagawa nila sa ating dating presidente ay bumiram na bumalik sa mga tao na nagsasaya ngayon. Hindi ko po alam ito eh. Ito ay pagsasaya na biglang babaliktad. So, nakikita nyo naman po ang pagbabasa ko ha. Wala akong kinakampihan. Nagbabasa lang ako according to my tarot. Isang tao na napaka-impluwensya ang talagang hindi aalis sa tabi ng presidente, dating presidente Duterte. Isang kaibigan ito na talagang at hindi lang isang kaibigan, may 4 na malalaking taong kaibigan na bumibilib sa kanya na maaaring sumuporta hanggang dulo. Sabi nga nila, may mga bagay na nagagawa ang mga sitwasyon. The fool, ibig sabihin nito, ang ating gobyerno ay may dapat pag-aralan sa ginagawa nila.
hindi ko alam kung sino itong mga taong to, kung sino itong mga nakaupo po ito. They are making fool of everything. But at the end of the day, the universe will tell that everything happened will cause another big problem po. Yun lang po ang nakikita ko. Kaya baliktad siya. May liwanag po na makakamtan ang lahat kung isasaayos lang na walang makikialam na mga batas sa ibang lugar. Ito po yun. Liwanag, ito, yung mga batas yan, kaya ganyan yan, hermit, mga naghahanap ng lunas. Kasi po, magiging cause ito ng pagkagulo ng isipan ng buong mamamayang Pilipino. So, kung ano man ito ay hindi ko po alam. Tagabasa ako. Kung mamamatay daw po ba si President Digong, ang sabi dito, may pagdadaanan siyang health na napakatindi. Pero yung kamatayan, nakita niyo po ito, death. Ayan. Maaari po, kung hindi niya malalampasan ang emotional stress, may kamatayan pong darating sa ating dating Presidente Duterte. Pero yun po ang pinakamasakit. Sabi ko nga po sa inyo, again po kailangan niyang malampasan ang kanyang stress at diabetic at ang heart. Kasi nga po, maaaring may dumating sa kanyang kamatayan. Ibig sabihin, maaaring pag hindi matanggap ng katawan, hindi na kinakayanin, bumigay ang kanyang katawan, magkakause into death. Yun po ang tanong sa akin kung mamamatay. So, ipine-explain ng cards. Ngayon po, nakita niyo po ang baliktad na to, King of Swords. Hindi po natin masasabi dahil for every death na mangyayari, for every ng mga Duterte, they will make a big history to our country. Na maaaring sa halip na pagbagsak ng Duterte ay pag-angat ng mga Duterte. So, pag-isipang mabuti.